kailangan po patubig. Pag wala po sa area ninyo patubig, so pwede kayo magpabaon o tinatawag na deep well. Yan, yung mga bulaklak po natin mga ka-farmers ay di na po ngayon masyadong sumasalakay ang ating mga insekto dahil sa init na ng panahon. Init. Pagka umulan dito, yan ang po mga katribya po ang lalaylay. Itong ating mga bukong maliliit. Good morning sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po lahat? Ito po, grabe. Maga pa lang ay mainit na po ang singaw. Como kasi mga katribya, ngayon po talaga po ay buwan ng Mayo. Kaya yan po talaga yung matindi po ang init. Pero ganun pa man, magkakaroon na rin po tayo mga katribya po dyan ng pag-uulan. Siguro, hindi pa tayo naka-schedule na ulang galing sa taas. Kaya eto, habang di pa umulan, kailangan na po natin mga katribya po ng ating pagpapatubig kasi para hindi po masyado po magtinda ang ating pong kalamansi. Kasi pagka po mga katribya, mauulan tapos ang kalamansi ninyo ay matitigang sa ninyo, yan po ay mamumuti uli ng bulaklak. At pagka yan mga katribya po ay namulaklak ng marami, maaalagaan uli ng pag-uulan, yan na po, masyasyem po mga katribya po na yung pong bagsak po ang presyo ng kalamansi. Kaya yun po kasing ulan po ng Mayo mga katribya, yan, pang August saka po September. Kaya yung atin naman pong inaalagaan, yan, yung mga buko natin mga maliliit, atin naman po itong pang June at saka po July. Kaya may presyo pa, kaya nga yung pong ating mga buko na ito. Yung kalamansi natin mga ka-farmers, basta pagkalimbawa siya po ay nagbulaklak, nagbunga, pagsat buong tagaraw, lalo na't bunga pa ng patubig, continuous mo lang po dapat alagaan. Dahil pag tungtong na po siya mga katribya po ng malakas na pag-uulan po ng buwan ng Mayo, sa ayaw at sa gusto mo, magbubulaklak ang kalamansi. Kung ang kalamansi natin ay marami po siyang bunga na dala-dala, mamulaklak man po ang ating kalamansi, hindi na siya ganun karami. Sabi, hindi na po tayo masasabay po doon sa kamurahan. Medyo masisingit ang kalamansi po natin doon po sa may presyo pa. Kasi ang July, tsaka po ang June, maganda po ang presyo pa niya. Nasa 1,000 pa mga katribya. Kaya lang, pagdating na po ng August, yan. Tsaka po lalo na ang September, yan po yung mga kung saan ay panahon ng kalamansi. Napakarami na po ang mga bunga. Nag-alaga at hindi po nag-alaga, sigurado tatat ng bunga ang kalamansi. Kaya bawat buwan meron po tayong inaasahan, meron tayong bulto. Siyempre yung inalagaan, yan po ang magiging bulto natin. Yung ating pong patubig, paagos po ang ating pong ginagawa para po solve ang kalamansi, lalo na pagka meron siyang dalang bunga. Ngayong init, siguro ito yung last na tubig na natin ito, itong buwan po ng Mayo. Dahil sa susunod mga ka-farmers, yan, next year na po tayo ulit papatubig pagtungtong na po ng mga Disyembre. Pero ngayon okay pa, buti na lang ang tubig po natin ay malakas. Importante sa kalamansi,
yung maganda patubig po natin. Dahil yan po ang magsusupply mga katribya para ang bunga po ninyo ay lumaki. Tapos para kayo ay makapagpaganda ng kalamansi, importante ang patubig. Kaya pagka halimbawa wala po kayong patubig mga ka-farmers at magtatanim kayo ng kalamansi, dapat yan ang unang-una po nating hahanapin, ang tubig, yung pagkukunan ng tubig. Kasi pagka po wala po yan mga katribya, ay yan na nga mga ka-farmers, hindi po mabubuhay ang kalamansi ninyo, hindi kayo makapagpapabunga ng maganda. Kaya importante yan, kahit anumang gulay, kailangan po patubig. Pag wala po sa area ninyo patubig, so pwede kayo magpabaon o natawag na deep well. Yan, yung mga bulaklak po natin mga ka-farmers ay hindi na po ngayon masyadong sumasalakay ang ating mga insekto dahil sa init na ng panahon. Init. Pagka umulan dito, yan naman po mga katribya po ang lalaylay. Itong ating mga bukong maliliit. Tayong mahahabol pa sa magandang presyo. Makakahabol pa tayo mga ka-farmers. Tingnan muna natin itong ating tinutubigan. Medyo maingay lang po mga katiga po yung ating patubig. Wala naman po siyang silencer. Wala pang manokis. Manok ng kapitbahay. Yan ang importante. Pag mayroon kang daanan ng tubig, maghihintay ka na lang sa dulo. Sumadsad na yung tubig po rito sa dulo na yan, lilipat na tayo ng ating tudling para sa kalamansi. So mga triba po yung spray po natin ng foliar ng seaweeds para po ito sa ating mga bulaklak at pantulong sa ating mga bunga. Marami na po itong ating mga maliliit na mga bulaklak. At saka po maganda na yung dahon, yung kanyang pagka-berde. Yes, buhay na buhay. Mga dulo, maganda naman po ang pagkabilog ng ating kalamansi. Kung hindi natin ito mga katribya inalagaan, wala ito. Yung mga buko na ito, sira yan. Kaya importante talaga, tuloy-tuloy po pag-aalaga. Malaglagang ka man ng bunga, bawi ko ulit sa susunod na bulaklak. Yun naman ang kagandahan ng kalamansi. Hindi po siya humihinto ng kanyang pagbubulaklak. Continuous. Tuloy-tuloy. Gaya nito. Matitikman niya ngayon mga katribya na yung kanyang laylayan, yung mga dulo na yan ay lulundo. Kaya pag lumaki ito, parang bungang tagulan yung ating pong mga maliliit. Ngayon hindi pa masyado siyang kita, pero pagka lipas ng isang buwan, malalaki na po uli yan. Mapipitas na po natin yung unang bunga, yung ating unang alaga na pang Mayo. Ayan, makakahalaw na rin tayo. Ito.
Ito. Ito yung mga katribya po yung isa sa sakit po ng kalamansi na natutuyo ang sanga. Yan, may bunga pa naman siya. Pero tanggal lang ang ating ginagawa. Ating solusyon. Tubig. Puro tayo ngayon mga tubig. Yan, importante. Lilipas na tayo ang ating patubig. Ito yung kailangan. Mayroon tayong hose. Hose natin para sa ating patubig. Ito yung ating pangdugtong. Kaya importante ito. Meron tayong PVC. Ito, goma para pantali naman pagka merong tagas ang hose. Ito naman pagtusok. Hindi po kumiwan. Kaya po tayo bilang mga farmers kailangan ay maparaan para makatustos at hindi maganda po ang ating pong pagpapatubig. Kaya solve na. Yun yung ating punso. Sa tagulan, aalisin na po natin yan. Lalaki po yan mga katribya, yung lupa. Kaya kung gumagawa ka ng salty egg, yan ang ginagamit. Salty egg. Yung lupa ng punso. Meron tayong pinong gubat. Baging. Maganda po mga katiba pagka po herbicide matagal tumubo ang
ating damo. Yan. Busog sa tubig. Pagka ganito mga katribya po yung ating paagos, ang ginagawa sa ating kalamansi, ang ulit po natin ay tuwing ika-10 araw. Minsan, humihigit pa. Yun pong ating pagkapatuloy na ginagawa. Lalo na pag matagal ang ikutan. Kaya kada tubig, nagpo-produce ulit po siya ng another na bulaklak. Mukhang matitibay na po yung ating mga bagong buko. Yung mga tagtag. Ay mga maliliit. Yung iba mga katribya, pinopwersa na itong pitasin. Yan. Yung ganito mga gaholin. Inahabol po nila doon sa presyo. Tayo mga katribya, hindi po natin pinipitas yung pong ganon dahil mas malaki mawawala po sa inyo. Dahil una-una, wala naman pong bigat. Napakarami ang magiging kapalit. Pinitas nyo po yan. Para sa pagkapinalaki natin. Dahil pong mga buko na yun. Mukhang matitibay na. Yun na sa kagaya dati na maliliit pa lang, naglalagas na. Ito kasi mga katribya, bumawi. Nasaktan po ito mga katribya po noong punuan ng bunga. Nakaraang December, noong January. Kaya halos na nagpabulaklak tayo, February na. Kaya masyado na po na siyang na-delay. Kaya ng panahon naman na yon, marami naman pong mga maninira o yung mga insekto. Madami-dami ito. Pang June tsaka July. Ito naman bunga. Ito naman. Pambawi naman natin ito sa ating ginastos. Pinuhunan. Kikita rin naman tayo, kaya lang di po gano'n siya kagaya na sa ating inaasahan. Tanggal lang natin itong ating mga sangang tuyo para maginhawahan ng kalamansi. Relax. Okay, mga katribya, at happy farming po sa lahat. Konting tiis na lang, makakatikim na rin po tayo ng ulan para guminhawa na rin po yung ating mga kalamansi. Tapos siyempre tayo po ay mapapahinga na rin sa ating po pagpapatuloy. Pero hanggat wala pa, tuloy-tuloy lang po ang ating pag-aalaga. Kita-kita lang po tayo mga katribya bukas. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.